Ikinagagalak po nating magkatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misa upang tayo po ay sama-samang makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoong Diyos. Isinasaalang-alang po palagi natin ang mga nakikiisa sa atin spiritually, lalo't higit ang mga sumusubaybay sa ating live streaming. Ipinagpapatuloy po natin ang ginagawa nating paghahanda para sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ito po ay napakagandang tradisyon nating mga Pilipino na tinatawag po nating simbang gabi o Misa de Gallo o Misa Aguinaldo. Alam ko po na naging tradisyon din natin na kapag tayo ay nagsasagawa ng sakripisyo ng simbang gabi o Misa Aguinaldo, tayo ay mayroong partikular na intensyon. Kaya inihaharap natin sa Panginoon ang ating partikular na intensyon para sa simbang gabing ito. Nawa po ang panalangin natin ay kalugdan ng Panginoong Diyos. Welcome po sa inyo ngayong madaling araw dito po sa National Shrine of St. Padre Pio. Palakpakan po natin ang presyensya ng bawat isa, kasama na po ang presyensya ng Panginoong Diyos. Ang Arsobispo po ng Lipa ay nagpadala ng mga humiliya para po sa simbang gabi ngayong taong ito bilang paghahanda po natin sa pagdiriwang ng ika-50 taon ng pagiging Archdiocese ng Lipa. Noon pong 1972, itinanghal ang Diocese ng Lipa bilang isang Archdiocese. Kaya ang tawag po natin sa obispo natin ay hindi lamang obispo, kundi arsobispo, sapagkat ang atin pong diocese ay isang archdiocese. Ito po ay 1972, kaya next year po, 2022, 50 years na po tayo bilang isang archdiocese. Hayaan po ninyong basahin ko ang humiliya na kanyang ipinadala. At ngayong umagang ito, ang tema po ng pagninilay natin ay magpasalamat sa biyaya ng kasaysayan. Kung kayo po ay sumisimba kahit sa inyong barangay o dito po sa ating parochial and national shrine, ang mga humiliya po ay nakatuon sa mga biyaya ng Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Kaya ang lahat po ng pagninilay natin ay nakatuon sa pagpapasalamat sa Diyos. Ngayong umagang ito, ang tema po natin, magpasalamat sa biyaya ng kasaysayan. Kung inyong mapapansin, mayroong magandang pag-unawa tungkol sa salitang kasaysayan kung ating titingnan ang dalawang salitang bumubuo dito. Inyo pong tingnan yung salitang kasaysayan, mayroon po kayong makikitang dalawang salita na pwede nating pagsamahin para magkaroon tayo ng mas magandang pag-unawa kung ano ang kasaysayan. Ang dalawang salitang ito ay ka at saysay. Kaya pag pinagsama nyo ang dalawang ito, kasaysayan. Ka at saysay. Ang salitang ka ay maaaring mga hulugan ng kasama. Kasama. Kaya po yung mga salitang nagsisimula ng ka, ibig sabihin ay itinuturing mo siyang kasama. Halimbawa, kahit po yung sinasabi nating salitang kaibigan, ibig sabihin kaibigan. Kasama mo kung anong iniibig mo, kaya magkaibigan kayo. Ang ibig sabihin ng salitang ka ay kasama, at ang saysay ay nangangahulugan ng halaga. Sa makatwid, maaaring unawain ang kasaysayan
bilang sama-sama o nagkakaisang sambayanan na nakatagpo ng iisang halaga o saysay. Iisa ang istorya dahil iisa ang pinahalagahan. Halimbawa, ang kasaysayan ng Pilipinas ay tungkol sa iisang istorya ng iisang sambayanan na nakatagpo ng iisang halaga bilang mga Pilipino. Mga pinakamamahal, sa isang pagtingin sa mabuting balita ngayon, ito ay naglalaman ng tala ng angkan ni Jesus, o ang tawag po natin ay genealogy. Tuwing December 17, iisa po ang mabuting balita na inyong mapapakinggan. Ito po'y ang genealogy o talaangkanan ni Jesus. Marami po ang nagtatanong kung itong talaangkanan ni Jesus ay reliable. Kung kayo po'y nagtatanong, totoo ba yan? Reliable ba yan? Yes, mga pinakamamahal. Ito po ay reliable. Lalo't higit kung uunawain natin ang kultura ng mga Hudyo. Ang Diyos ay may pangako na mula sa kanila'y isisilang ang Mesiyas. Kaya ang lahat po ng tao ay naghihintay, hindi lamang sa pagdating ng Mesiyas, sila'y naghihintay kung kanino magmumula ang Mesiyas. Kaya lahat po ng angkan noon ay mayroong talaangkanan, sapagkat nagbabaka sakali na sa kanila magmumula ang Mesiyas. Kaya ito pong talaangkanan ni Jesus, ito po ay reliable na genealogy, sapagkat karamihan ng angkan noon ay mayroong talaangkanan. Makikita sa tala na ito na ang Mesiyas ay mula sa lipi ni David at ni Abraham. Sa makatwid ay anak ni David at ni Abraham. Ito ay nangangahulugan na si Jesus ang ganap na katuparan ng pangako ng Diyos na ang tagapagligtas ay magmumula sa lipi ni David. Kung inyong bubuksan ang aklat ni Propeta Isaías, doon po nasasaad na ang tagapagligtas ay magmumula sa lipi ni David. Kaya kung may isa pong hangarin ang talaangkanan ni Jesus, ito po'y ang patunayan sa atin na si Jesus talaga ang tagapagligtas o ang Mesiyas, sapagkat si Jesus ay mula sa angkan ni David. Ang talang ito ay nagbibigay ng isang magandang kasaysayan. Subalit sa isang mas malalim na pagninilay, maaaring tingnan ang tala ng angkan ni Jesus hindi lamang bilang isang listahan. Kung inyong mapapansin, ang talaangkanan ay parang isang listahan. Pwede ho akong magpa-raffle dito kung sinong mananalo, kung sino ang nakatanda, kung sino ang ama at kung sino ang anak, no? Pero wag po kayong mababother kung hindi nyo masaulo ito, sapagkat ako po'y 10 taon nang nagbabasa nito, ay hindi ko pa rin po ito sa ulo. Okay? So wag po kayong mababother na hindi ninyo ito sa ulo. Ito po ay parang listahan. Pero sa isang malalim na pagtingin, hindi lamang ito listahan. Maganda po na tingnan natin ang talaangkanan ni Jesus bilang isang bakas. Bakas. Ano pong ibig sabihin kapag sinabi nating bakas? Halimbawa, nakakita tayo dyan ng bakas ng aso. Sasabihin natin, may dumaang aso dito.
O halimbawa, may nakita tayong bakas ng ahas, sasabihin natin, mag-ingat kayo. May ahas dito sapagkat may bakas ng ahas. Anong ibig sabihin ng bakas? Ito'y palatandaang naiiwan. Pag sinabi nating bakas, ito'y palatandaang naiiwan. Ang talaang kanan ni Jesus ay hindi lamang listahan, kundi bakas. Palatandaang naiwan sa pagtahak ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Maganda po na tingnan natin yung talaang kanan ni Jesus bilang bakas o tandang naiwan ng presensya ng Diyos. Mga pinakamamahal, nakibaka ang Diyos sa tao. Sumugal ang Diyos sa tao. Kung inyo pong pag-aaralan isa-isa ang mga pangalan sa talaang kanan ni Jesus, makakakita tayo hindi lamang po ng mga banal na tao, kundi ng mga makakasalanang tao. Mayroong mga hindi naging tapat, mayroong mga makakasalanan, mayroong naging prostitute. Hindi po perfect ang genealogy ni Jesus. Miski ang kanyang kasaysayan ay mayroong bakas ng kanyang pagsugal sa tao. Kahit po yung division ginawa, kung inyong mapapansin, 3 po yung division ginawa. Kahit po yung division, makaka-relate po tayo. Yung unang division, maganda. Ipinakita yung kingly origin. Ito ang angkan mula kay David. Yung ikalawang parte, kung inyong makikita, ang sabi doon, ito'y mula sa kanya hanggang sa pagkakatapon sa Babylonia. Even the story of Jesus has the story of exile. The shameful experience of exile. Katulad nating lahat mga pinakamamahal, lahat tayo ay may nakakahiyang bahagi ng buhay natin. Lahat tayo may nakakahiyang bahagi ng buhay natin. Tayo ba ay mayuyupi dahil sa kahiyahiyang karanasan natin? Mga pinakamamahal, kapag tayo ay nayupi dahil sa kahiyahiyang kasaysayan natin, yun ay sapagkat hindi natin nakikita ang bakas ng Diyos. Kung halimbawa ang buong angkan ninyo ay tagumpay ang mga anak, ikaw ay may anak na hindi nagtagumpay, dapat mo bang ikahiya iyon? Hindi, mga pinakamamahal. Sapagkat kahit doon sa bumagsak na yon, may bakas ang Diyos sa kanya na hindi natin pwedeng ikupli, hindi natin pwedeng itago. Sumugal ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lamang natin kasama ang Diyos, kundi kaisa natin ang Diyos sa pag-ukit ng kasaysayan ng buhay natin. Palaging may bakas ng Diyos ang bawat kasaysayan ng buhay ng tao. Kaya ngayong umagang ito, mga pinakamamahal, sa katahimikan ng inyong puso, inyong tingnan, kahit yung mumunting bakas ng Diyos, mumunting palatandaan na dumaan ang Diyos sa buhay ninyo. Nagkasala tayo, pero naramdaman natin na tayo magbabalik loob sa Diyos. Naligaw tayo, pero naramdaman natin na may pamamaraan ang Diyos para tawagin tayong muli at tayo naman ay tumutugon. Hindi po natin pwedeng sabihin walang bakas ang Diyos sa buhay natin. Hindi po. Sapagkat ang Diyos ay isang Diyos na palaging dumarating sa buhay natin.
walang kasaysayan ng tao na hiwalay sa Diyos. There is no history of man separated from God. Neither your life nor mine. Hindi hiwalay ang buhay mo sa buhay ng Diyos. Sa Diyos lamang matatagpuan ng tao ang halaga at saysay ng kanyang buhay. Kaya sinong kasama natin sa paghahanap ng halaga at saysay ng buhay natin? Marami tayong pwedeng sabihin. Yung inyong asawa, yung inyong anak, yan, bahagi yan ng kasaysayan ng buhay nyo. Yung inyong mga kaibigan, kamag-anak, bahagi yan ng kasaysayan ng buhay ninyo. Hindi na ninyo yan maaalis. Sila man ay nag-iwan ng bakas na maganda o pangit. Hindi nyo na pwedeng alisin yung bakas na yan. Ikaw ay nagkaroon ng asawang taksil, hindi mo na pwedeng alisin yan. Bakas na yan ng buhay mo. Pero may isang mahalagang bakas. Yung bakas ng Diyos. Iniwang tanda na ang Diyos ay dumaan sa buhay natin. Dito natin nakikita ang mas maganda at mas malalim na pagtingin sa kasaysayan ng tao. Mga pinakamamahal sa pagdiriwang ng 50 taon ng pagiging arsidiocesis ng Lipa, maaaring makapagbigay tayo ng tala o listahan ng mga mahalagang tao na nagbigay kahulugan sa sama-samang paglalakbay ng lokal na simbahan ng Lipa. Kapag po ang pinag-uusapan natin history, kaagad-agad nagbibigay tayo ng listahan. Ano yung mga kaganapan, important dates, important persons, important events. Madali hong gumawa ng kasaysayan o lista ng kasaysayan. Halimbawa ay ang tala ng mga naging arsobispo ng Lipa mula kay lubhang kagalang-galang Alejandro Olalia na kauna-unahang arsobispo ng Lipa. Ang una pong arsobispo ng Lipa noong 1972 ay si Archbishop Alejandro Olalia. Siya po ang last bishop and the first archbishop sapagkat siya po ang nakaupo dito nang itanghal ang Lipa bilang archdiocese. Kaya siya po ang huling obispo at unang arsobispo na sinundan ni nalubhang kagalang-galang Ricardo Cardinal Vidal. Si Cardinal Vidal po na mahabang naglingkod sa Cebu ay mahaba ring panahong naglingkod dito sa archdiocese ng Lipa. Sinundan ni na Mariano Gaviola, Gaudencio Cardinal Rosales na naging arsobispo rin ng Lipa, Ramon Arguelles at Gilbert Garcera ang kasalukuyang arsobispo ng Lipa. Ito po yung listahan natin ng mga naging arsobispo ng Lipa. Maaari pa rin tayong gumawa ng lista ng mga tinatawag nating suffragan. Kapag sinabi po nating suffragan, ito po yung mga dioceses na bagamat sila po'y independenteng dioceses, ay nasa ilalim pa rin po ng maituturing nating pastoral care ng arsobispo ng Lipa. Kaya ang atin pong structure ay may arsobispo, may archdiocese, at sa ilalim niya ay mayroong mga dioceses. Kaya ang tawag po sa archdiocese ng Lipa ay Metropolitan. Metropolitan Archdiocese of Lipa. Ang tawag natin suffragan.
Sino po ang nasa ilalim ng Diocese ng Lipa? Apostolic Vicariate of Calapan, Diocese of Lucena, Prelature of Infanta, Diocese of Buwak, Apostolic Vicariate of San Jose, at Diocese of Gumaca. Ito po ang mga suffragan natin na nakikipagdiwang sa atin ng ika-50 anibersaryo ng pagiging archdiocese. Higit na magiging makabuluhan kung titingnan natin hindi lamang ang maraming tala o lista ng mga tao, lugar o pangyayaring humubog sa kasaysayan ng archdiocese ng Lipa, kundi ang naiwang bakas ng Diyos. May bakas ng Diyos sa kasaysayan ng archdiocese ng Lipa, sapagkat kasama't kaisa natin ang Diyos sa banal na paglalakbay natin bilang sambayanan ng Diyos sa ibabaw ng mundong ito. Sa kabila ng kahinaan at pagiging makasalanan ng mga taong bumubuo ng archdiocese ng Lipa, madadama ang kagandahan ng kasaysayan natin kung palaging kalakip nito ang mahiwagang pagkilos ng kamay ng Diyos. May bakas ang kabutihan ng Diyos sa mga obispo, mga pari, at mga diakonong naglilingkod. May bakas ang kabutihan ng Diyos sa mga obispo, mga pari, at mga diakono na naglingkod at naglilingkod sa archdiocese ng Lipa. May bakas po ang Diyos. Kayo po ay mayroong mga naging kaibigang pari, mga paring naging malapit sa inyo, mga paring maituturing na family friend ninyo. Kahit po kaming mga pari, hindi po kami perpektong tao. Ang kasaysayan namin ay parang kasaysayan ng talaang kanan ni Jesus. Hindi perpekto, pero may bakas ng Diyos. May bakas ng Diyos. Sa lahat po ng paring naglingkod at naglilingkod sa inyo, bahagi na po ng kasaysayan ng ating buhay. May bakas ang kabutihan at kabanalan ng Diyos sa mga relihiyoso at mga relihiyosa na nagbigay at patuloy na nagbibigay ng buong sarili upang makapaglingkod sa archdiocese ng Lipa. Dito po sa National Shrine, mapalad tayo sapagkat nagkaroon kayo ng karanasang paglingkuran ng mga religious, ang mga Franciscans, at ngayon naman ay ang ating mga missionaries of faith. May bakas ang kabutihan at kabanalan ng Diyos sa mga laiko na sa iba't ibang pamamaraan ay naglilingkod at patuloy na nagsasakripisyo kaisa ng simbahan. Sino po ang laikong ito? Kayo po. Kaya kami po ay natutuwa at nagpapasalamat sapagkat marami pong laiko ang nagpapakita ng pagmamalasakit dito po sa ating National Shrine of Saint Padre Pio. Hindi po namin kinakalimutang ipagdasal kayo araw-araw. Mga parishioners, workers, servers, benefactors, and friends of the Parish and National Shrine of Saint Padre Pio. Minsan po ay may nagtanong sa akin, hindi po ba kayo napapagod na palaging ipagdasal sila tuwing nagsisimula ang misa, no? At siguro kayo ay sa ulo na rin ninyo yun. Iisa po ang sagot ko, hindi ako napapagod sapagkat hindi rin kayo napapagod. Ibig sabihin, magkakasama po tayo. Salamat sa tala ng kasaysayan. Salamat sa bakas ng Diyos na nagbibigay ng ganap na kabuluhan
sa ating kasaysayan.